Okay, so good evening sa inyong lahat, no? Welcome sa ating final day of our Batch 19 Legendary Masterclass. So, natagalan tayo, no, for our final sessions. So, dumaan kasi yung Christmas and yun nga pala, no, Merry Christmas po sa inyong lahat. And I hope naging masaya ang inyong mga Christmas po ninyo. And then, yun. So ngayon po no, ang topic natin for tonight is i-wrap up natin yung ating um, masterclass. Okay, so this will be our final day for this batch 19. So may naiwan tayo pero nag-upload naman ho ako ng advanced na recorded video which is the Palaman method. But before we proceed with that, so um, magkaroon lang tayo ng recap ng ating mga napag-aralan dito sa ating Batch 19 Masterclass. So, again, day 1, no? Nung day 1 natin is we talk about yung ano ba yung magiging overview of this masterclass or what will be the modules or topics na i-discuss sa entire masterclass natin. And then, ano yung pagkakasunod-sunod niya? Ano yung magiging objective natin? At ano yung mga uunahin? At ano yung mga hindi pa dapat nating talakayin? And then, I just want to clarify also, kasi may natanggap akong message. I think malinaw yun from day one na yung topic natin for TikTok, sinabi ko na yun sa inyo, it will be a recorded video. And then magkakaroon ako ng follow up na lang doon sa mga i-upload nating recorded video because ina-admit ko naman na I'm not a TikTok expert. That's why nag-rely tayo doon sa previous recording nung mga previous na mga nagturo doon sa about for TikTok and at the same time for TikTok ads also. So, na-manage ko yung expectation nyo dyan, day 1 pa lamang. So, kasi um, may natanggap akong message na hinahanap yung TikTok, which I believe, no, tinuro natin yung TikTok, papaano mag-upload, okay, papaano mag-upload, ano yung structure dapat ng product description, and of course, after the product upload, papaano mo siya i-promote or i-market. So, isa yun sa itunuro natin, which ako na mismo yung nagturo kung ano yung magiging ways on how to drive traffic doon sa product mo for TikTok. So isa doon, ito yung nakaraan nating topic, 'di ba? Yung kailangan you need to join product campaigns, mga key live uh, tawag doon, mga key live sessions, campaigns, and then mga product video campaigns also. So isa 'yun sa mga one way to generate traffic. Ano ba ang ibig sabihin ng pag-generate ng traffic? Okay? Marami pang hindi naiintindihan ang ibig sabihin ng traffic. So, ngayon, ililinawin ko sa inyo ulit ano ba ang ibig sabihin ng driving of traffic. Pag sinabing driving of traffic, you want your product na maraming makakita doon sa item na yon. So, for example, excuse me. For example, no, let's talk about foot traffic sa mga traditional business. Pag nagtatayo po kayo ng tindahan, okay, um, importante na magkaroon ka muna ng research doon sa area ng pagtatayuan mo. So, common research or common na dapat hinahanap mo doon sa lugar na yon is number one,
dapat may dumadaan. Okay? May dumadaan. Sino yung dumadaan? Anong klase yung mga dumadaan doon? So that's parang ano na rin yun, parang market research na rin ho ang tawag doon. Bakit kailangan mo malaman kung may dumadaan? Bakit kailangan mo malaman kung may traffic ba or wala? Because doon mo malalaman kung may bibili ba sa product mo or wala. Okay? So, one of the example, so hindi ko to naituro the last time, no. Isa sa example to check, okay? To check kung merong traffic yung product na binebenta mo is first you check it on the platform first. Hahanapin mo kung may traffic yung produkto mo doon. So for example, your item is magandang item? Garden soil. For example, your item is a garden soil. So, ang titingnan mo, may traffic ba ang garden soil? When you say may traffic, may market ba? May bumibili ba? May naghahanap ba? Okay? So, i-check mo ngayon dito. So, mag-keyword research ka. So, ita-type mo, garden soil. Okay? So, sa simula pa lang ng pag-type mo dito sa search page, papapansin mo, meron ng mga keyword suggestion doon sa product mo. Okay? So, meaning, may naghahanap, may mga relevant keywords doon sa product na tinype mo dito sa search page. At kapag kinilik mo yan, yung pag-search ng garden soil, makikita mo na ay may bumibili pala ng garden soil. Meaning, okay, may market dito sa loob ng platform. Meaning, merong naghahanap, merong consumer, may bibili dito sa platform at may nagbebenta sa platform. Okay, coach, anong connect ho niyan sa traffic yung sinasabi nyo? Pag sinabing traffic, dapat ho, yung product nyo nakikita doon sa kung saan merong naghahanap. Nakukuha nyo yung sinasabi ko doon. Kinakailangan yung product mo, okay, nagmamatch doon sa kadalasang hinahanap dito sa platform. Pag hindi searchable, or let's say hindi ka visible, or you're not, hindi yung product mo ay hindi worth recommending for, because walang purpose para i-recommend ka because hindi ka naman hinahanap, walang traffic doon. Okay? So, bakit hindi nakakabenta? So, ito yung mga common question. Meron pa, kailangan pa, kontakin pa yung customer service? Kailangan nyo pa bang maghanap ng staff ng Shopee, Lazada, TikTok? Just to ask them, bakit wala akong benta? I don't think so. Because even sila, hindi nila masasagot yon. Alam nyo ba yon? Ito na, nagsermon na ako. Alam nyo po ba yon? Hindi ho masasagot ni Shopee, hindi masasagot ng kung sino mang customer service representative kung bakit wala kang benta. Ang pwedeng makasagot lamang niyan, ikaw. Ikaw lang bilang isang seller. Because kung naiintindihan nyo po itong salitang traffic, page view, conversion, madali mo nang masagot kung bakit wala kang benta. Now, let's go back doon sa traffic kasi may nagtanong nga. Ano ba yung traffic na yan? Paulit-ulit si coach dyan sa traffic. Hindi na nga ako ma-attend ng live session kasi lagi niya sinasabi traffic, page view. Okay? Aminin nyo, 'di ba? Nauumay na kayo dun sa salita kong yun palagi. Pero alam nyo,
Yun kasi ang importante eh. Okay? Wala ho kayong ibang pwedeng hanapin para magkabenta kundi dapat visible ang produkto nyo. Sino bang gustong magbenta na ikaw lang ang makakakita? 'Di ba? Subukan mo magtayo ng sari-sari store sa isang bundok at hindi mo i-promote sa paanan ng bundok doon sa mga baryo sa baba na may binebenta kang sigarilyo sa taas. Sa tingin mo ba may bibili? 'Di ba? Pero kung i-promote mo, uy, pasyal kayo sa taas ha. May binebenta akong yosi doon. May ice tubig ako doon. May yelo ako doon. Magiging aware yung mga tao sa baryo na may tindahan sa taas. So ano mangyayari when you market your store, your shop, your product? Sige nga, kung naiintindihan nyo yung traffic, ano po mangyayari pag nalaman nila na meron kang binebentang ganito? Nandito ka lang pala, eto pangalan mo, anong gagawin nila? Wala na sumagot, hindi pa rin naiintindihan ng traffic. Oy, mag-New Year na. Yes, may bibisita. At sino yung bibisita? Yung target audience mo. Sino yung bibisita? Kung sino yung bibili ng produkto mo. Kung sino yung interesado sa product mo. Madali ho mag-drive ng traffic. Napakadali. Gagastos ka lang naman ng 100 per day sa ads eh, magkaka-traffic ka na. But the question there, may conversion ba? 'Di ba? Bakit walang conversion? Coach, sabi mo kasi traffic eh. Ang dami kong impression, coach. Walang nagbibisit sa akin. Walang nagkiklik sa akin. Nauubos lang yung ad budget ko. Guys, this is a wrap up ha. So, I'm striking anywhere here based on what we have discussed. So, sana kayo na mag-collect ng mga sinasabi ko dito. Basta mahalaga, maintindihan nyo kung paano tumatakbo ang sistema. Nawala tuloy ako sa sinasabi ko. Nasaan na ba ako? Nakalimutan ko sa sabi ko. O yun, may nagko-complain. Sabi ni coach, traffic lang daw eh. Pipilosopohin pa ako, i-challenge pa ako. Sabi nyo, kailangan may impression. Eh yung item ko, top selling yan coach eh. Bumibenta yan dati eh. Eh bakit pag pinasok ko sa ads walang benta? Pinagloloko mo kami. Ang tanong, sino yung market? Saan ka nagbibid? Anong placement mo? Nag-test ka ba ng mga keywords mo? Nag-test ka ba ng mga target mo? Pag sinabing targeting, okay? Pag nagbibid ka ng keywords sa mga ads ninyo, you need to check kung visible ka doon, ka din doon. Pero anong ginagawa? Strike any keywords. O bato-bato sa langit. Strike any keywords. Pag merong relevance, pag may search volume, boom, bid tayo doon. May bebe. Pero hindi mo tiningnan talaga kung lumalabas ka doon sa keyword na yon. Diba? Magbibid ka 2 piso, 5 piso, may nagsabi mag-daily budget daw ng 8,888, mag-daily budget daw ng 9,999, meron pang sinasabi na special na number na 10,000.32, puro kalokohan. Ang tanong doon, tama ba ang target mo? Bakit minsan may nagkakaroon ng conversion sa automated? Mas matalino kasi minsan ang system kaysa sa tao. Yun nga lang, since mautak ang system, gusto nun gumastos ka. 'Di ba? Hindi yun ibibigay sa iyo ng ganun-ganun lamang. 'Di ba? So how will you know the right target? You do research. Mag-research ka ng target mo.
O nagbebenta ka ng garden soil, lumabas ka ba dito sa word na garden soil? Anong page ka doon? Kung lumabas yung garden soil dito, so you have your first keyword. So dapat nasa product title mo 'yon, naka-inject 'yon sa product description mo, 'di ba? At meron ka ng candidate na keywords na pwede mong i-bid. Bid gradually, 'wag mong biglain. 'Di ba? If you know your target, it's very easy to drive traffic. Even your traffic is 100 page view only. If that is the right target, there will be conversions. So, do not make things literal again about driving of traffic. Nag-campaign ako, coach. Wala naman nangyari. Ilang beses? 3 beses lang siya nag-campaign. Ano ka, sinuswerte? 3 campaign, sabog kagad ang benta? Hindi yun. Kaya that's why I introduced different traffic generators. You're gonna use all of those generators para ma-promote mo yung product mo. Pag na-promote mo yung product mo, magkakaroon ng product awareness. Okay? 'Di ba kayo mga buyer din po kayo sa Shopee? Yes or no? Sa Lazada? Kayo po ba mga buyer din sa Shopee, Lazada, and TikTok? May I know? Kasi kung buyer po kayo sa mga platform na ito, maiintindihan mo kung bakit wala kang benta. Because alam mo kung ano yung dapat mong bilhin as a buyer. Hindi mo ina-apply sa product mo. 'Di ba? Meron kayong mga product na gustong bilhin pero hindi nyo pa binibili ngayon. Pero they keep on retargeting you as a user sa platform. Sa buyer app, lagi mo yang nakikita, alam mo nandyan lang yan, aware ka na yun ay ang product na yun. Now, when you are ready to buy, alam mo na kung sino yung pupuntahan mo. Ang tawag doon, unique organic traffic. You are a unique visitor. Bakit? Kasi nag-visit ka because ready ka nang bumili. Kaya hindi lahat ng papasok sa shop mo ay bibili. Merong mag-a-add to cart, merong magwi-window shop, merong nagka-canvas lang, merong napadaan lang, maaring na-attract mo lang. Yun yung mga different kinds of buyers or audiences na dumadaan ho sa shop ninyo. Ang tawag doon, visitor. Okay? After na magkaroon ka ng visibility dito, ang tawag ho dyan, page view. Pag may pumasok, kunyari, kiklik ko ito, Pure Cocopit, ito yung kailangan ko eh. Ito yung kailangan ko sa lettuce farming namin, sa hydroponic na system namin. So since I'm aware that we need Cocopit, titingnan ko magkano kaya ang Cocopit. Uy, maraming bumibili, pero hindi mo na ako bibili ngayon kasi hindi pa nakaset up ang greenhouse ko. Pero ito yung una kong bibilin. Ganon kadalasan nangyayari. Kaya huwag kayong mababagot, huwag kayong mabubuisit or maiinip. Kung puro clicks lang at puro visitor lang, walang conversion. Ipunin nyo yung mga ganitong interest. Because there will come a time na kapag itong mga ito ay ready nang bumili sa product mo, doon pumapasok yung sunod-sunod na conversion. Ba't ko na-explain to? Because after this masterclass, may dalawang klaseng seller dito na lalabas. Una,
walang resulta. Pangalawa, may resulta. Actually, may pangatlo. Walang resulta pero tumatrabaho pa rin. Saan kayo dun sa tatlong yun? Ano nangyari dun sa seller? After the batch 19 masterclass, walang resulta. Ginagawa kasi lahat literal. Pangalawa, anong reason? Bakit merong seller dito sa batch 19 na walang resulta? Walang execution. Naghahanap ng shortcut. Pangatlo, bakit meron ditong seller na walang resulta after the masterclass? Because naakit sa ibang learnings, naakit sa ibang information. Hindi pa nga nag-grow sa bagong nakuha niyang information or knowledge and skills, hindi niya pa na-utilize, hindi niya pa na-develop, tinigil niya, lumipat sa kabila. Hindi ko na gagawin yan. Dito, simple lang, sila nagagawa para sa akin. So, wala yung learnings doon. Yun ang mga reason. Kaya naniniwala ako, after this masterclass, a lot of you here are gonna fail. I'm sorry. But it is a challenge to everyone. Sino sa inyo ang magfe-fail at sino sa inyo ang magsasucceed doon? Alam ko, ayaw nyong mapunta doon sa walang execution, ayaw nyong mapunta doon sa ginagawang literal lamang. Alam ko, most of you gusto magkaroon ng resulta, gusto magkaroon ng execution, at gustong matuto doon sa journey nila. At naniniwala sila na this is not an overnight success. So I'm sorry to disappoint everyone here sa batch 19 na akala ninyo, pagsali nyo dito, boom, yayaman na kami. Boom, lalaki ng benta. Hindi ho. Dito pa lang magsisimula yung journey ho ninyo. Because you're gonna apply everything na natutunan nyo dito. All basic learnings. Yes, basic learnings po. Wala namang advance dito eh. Walang special formula. Wala ding special tricks dito. There is no special method or anything that is a magic na boom, andun na kagad. Wala akong ganon. Kayo ho ang magagawa ng mga bagay na yon. Na maging totoo lahat yung magagawin yung mga execution dito.